Malapit na ang Pasko mga kapuso. Ready na ba ang pang Noche Buena nyo? Kumusta naman ang mga pangregalo? Kung hindi pa, narito ako para tulungan kayo. Ang tuyo, ginawang gourmet. Kaya ayan, naging bonggang business. Nakikater namin in a month, nasa 150 to 200 bottles siya weekly. For peak season, nakaka 10 boxes kami. Roughly 480 bottles po in a week. Sino at ano kaya ang ibibida ko sa kitang-kita ang kita ngayong Pasko? Tuwing peak season, pwedeng kumita ng 50,000 to 80,000 kada buwan. Mga simpleng merienda, sino mag-aakalang magbibigay ng doble-dobling kita? Masarap po, lumpiang sariwa. Sauce pa lang, sulit na. Sok sa budget. Nakakatulong siya sa araw-araw namin. Nakakabayad ng mga bills na kailangan. Lahat na yan sa Pera Paraan. Susunod sa Pera Paraan. Empanada ng Ilocos Norte mula sa food cart na ito. Hit na hit sa Antipolo. Abangan mamaya. Paano kaya napalago ng mag-asawa nating negosyante ang kanilang bottled tuyo business? Mga Mamshi at Popshi, 22 days na lang bago ang Pasko, kaya naman magbabalot na tayo. Hep, hep, hep! Hindi ng regalo, ha? Ma'am si Susan? Ano ba yan, Ma'am si Susan? Hindi regalo pero sigurado akong masusurpresa rin kayo. Tara na at magbalot ng mga meriendang patok. Merienda Best! Ang food cart na ito sa gilid ng isang kalsada sa Antipolo, sagot daw sa kumakalam na tiyan ng mga dumadaang motorista. Ang hinahain kasi merienda rito, talaga namang dinarayo. Ang Ilocos Empanada na sikat na merienda sa norte, dinala ng 31-year-old na si Angelo dito sa Antipolo. Pinapanatili ko yung lasa, yung timpla namin sa bawat recipe na ginagamit ko doon sa empanada, sa lahat ng lahok. Lalo pagka halimbawa, ikaw galing ka Ilocos, nagturista ka, kumain ka, nalasahan mo, tapos pagbalik mo dito, nakakita ka ng isang food cart na ganyan, tinikman mo, halos same. Pero bago makilala ang Ilocos Empanada niya, si Angelo dumaan muna sa malaking pagsubok. Tubong Ilocos Norte si Angelo at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Matapos ng 2 taong kontrata bilang chef sa Dubai, umuwi siya sa Pilipinas. Nagdesisyon siya na dito na lang sa Pilipinas magtrabaho para makasama ang kanyang pamilya. Nagtrabaho sa ilang restaurant si Angelo bago niya maisipang magsimula ng sariling negosyo. Ang problema, Nalugi yung business namin ng partner ko before. Nalugi siya kasi nung pumasok nung January 2022, tong taon na to, bumaba po yung sales namin from January till March. So hindi na po namin kinaya yung pagkalugi na ang sales lang namin nasa 1,000 lang, minsan 700. So nag-decide ako na bumitaw na sa partner ko. masakit man ang pagkalugi, hindi nagdalawang isip si Angelo na magsimula ulit ng isa pang negosyo. Hulugan ng motor na ginagamit ni Angelo para sa negosyo. 18,000 pesos naman ang puhunan sa mismong cart. 1,500 para sa mga produkto. Sa pagkakataong ito, ang food cart ni Angelo talaga naman daw pumatok. Ang kita niya ngayon, 90,000 pesos lang naman daw kada buwan. Aba, Angelo, patikim naman ng empanadang yan. Ang mga sangkap, papaya, bawang, munggo, patis, mantika, itlog, longganisa at ang pambalot na gawa sa rice flour. Sa mainit na kawali, inilalagay ni Angelo ang mantika at saka siya maggigisa ng bawang at munggo. Pagkatapos, lalagyan niya ito ng pampalasang patis. Isusunod ang ginadgad na papaya at saka hahaluin hanggang maluto. Itatabi muna niya ang palaman sa empanada. Ito po ang aming dough. Ito po isang rice flour na pa-flat lang po natin siya. Kapag flat na ang dough, papalamanan na niya ito ng papaya mixture, itlog at longganisa. Saka babalutin at piprituhin sa mainit na mantika. Pagkatapos ng 5 hanggang 8 minuto, pwede nang hanguin ang empanada. Ito na po ang Angelo's Ilocos Empanada.
sulit. Sa halagang 50 hanggang 120 pesos, matitikman na ang authentic Ilocos Empanada dito sa Antipolo. Nakakatulong siya sa araw-araw namin. Gaya na meron ako pinapagatas sa diaper pa, yung 2 baby ko nga. Malaking tulong din sa amin, nakakabayad ng mga bills na kailangan. Dumanas man ang pagkalugi sa unang negosyo, ginamit daw ito ni Angelo na aral para sa pagsisimulang muli. Kung hindi ka magsisipag, talagang hindi ka rin naasenso eh. Kung wala ka rin tiyaga, huwag ka magdalawang isip pag-umpisa. Kahit malugi ka, mag-start ka ulit. Babalik at babalik yan, lalo't sasama mo ng sipag tiyaga. Susunod sa Pera Paraan. Makulay na sariwang lumpia, hindi lang healthy sa palaman, pati na rin yung pambalot. Sa kulay pa lang talaga namang nakatatakam, refreshing pa sa panlasa. Ang meriendang hindi lang maganda sa paningin, kundi pati sa katawan. Ito ang lumpiang sariwa. Dahil sa hilig sa pagluluto, madalas sa kusina si Ma'am Remelin Acevedo. Ito ang naging puhunan niya sa pagninegosyo. Reseller ng lumpiang sariwa at iba pang mga merienda ang hanap buhay ni Remelin dati. Pero naisip ni Remelin na bakit hindi na lang siya mismo ang magluto ng kanyang binibenta. Dito na nagsimula ang makulay na lumpiang sariwa ni Remelin. Noong una po kasi, white lang po talaga yung kulay namin. Tapos nakita ko dahil malunggay dito sa paligid namin. Sabi, itry ko kaya itong malunggay. Hindi ko alam kung ano magiging kalabasan nito, lasa. Nag-blend ako. Tapos, okay, pumatok siya. Nagustuhan ng mga tao yung kulay ng lumpia ko. Tapos, dumami po yung umorder sa akin lalo nung time na nagbago po ako ng kulay. Dahil bago at kakaiba ang lumpiang sariwa ni Remelin, dumagsa ang order sa kanya at di nagtagal, nagkaroon na siya ng physical store. Pero ang makulay niyang negosyo biglang nagdilim dahil sa pandemya. Noong una po akala ko babagsak negosyo ko, hindi na magiging okay kasi wala na, nag-stop po yung mga pwesto ko. Nag-close po ako kasi, nag-pull out ako kasi wala lang tao sa labas. Pero ang hindi inaasahan ni Remelin, kinalaunan, pandemya rin pala ang magbabangon sa kanyang negosyo. Kamali po ako kasi nung meron po akong page na Remis Lumpiang Sariwa, dumami po yung followers ko nung nagpo-post po ako doon. Tapos ang dami pong umorder. Dumating po sa punto na iba't ibang lugar yung dinidilibira namin. Meron sa Cavite, meron sa Rizal, meron sa Pampanga, meron sa Manila. Sa itsura at kulay, check na check yan, Remelin. Kumusta naman kaya ang lasa? Para sa pambalot, ihanda na ang harina, itlog at tubig. Ubod, singkamas, karot, sibuyas, bawang at patis naman para sa laman ng lumpia. Sa isang bowl, pagsamahin ng harina, tubig, itlog, haluin hanggang sa matunaw ang harina. Ilagay ang mixture sa blender. Pwede na rin ilagay ang mga gulay na magbibigay ng kulay sa pambalot. Sugar beet para sa kulay pink, malunggay para sa kulay green, bulaklak na blue ternati para sa kulay blue at carrots naman para sa kulay dilaw. Kapag luto na ang pambalot ay itabi muna ito. Ganito po yung pagluluto ng gulay ng lumpia. Una po, mantika. Isunod na ang bawang, sibuyas, karot, singkamas, lagyan ng konting tubig, isunod ang patis para pampalasa, huling ilagay ang ubod. Ngayon po, luto na yung gulay natin. Pwede na po natin siyang i-assemble. Masarap po ang lumpiang sariwa. Ito po ang hinahanap ko. Sa sauce pa lang, sulit na sulit na. Sok sa budget. Abot kaya, murang-mura pa. Sa halagang 53 pesos, matitikman ang makulay na lumpiang sariwang ito. 1,500 pesos ang naging puhunan ni Remelin noon. Pero ngayon, kumikita na siya ng 40 to 50,000 pesos kada buwan. Makulay na buhay ang naibigay ng kanyang paandar na lumpiang sariwa. Nakabili na siya ng second-hand na sasakyan. Napaayos na rin niya ang kanilang workstation. At ngayon ay mayroon na siyang sariling staff na katulong sa negosyo. Ibang klase. Plano ko pa po na mas lumaki pa po yung negosyo ko. Mas marami pa po ako mga empleyadong matulungan. Marami pa po akong tao dito sa amin
mga kapitbahay ko na maging empleyado ko, lumaki siya para hindi lang ako yung nagkakaroon ng biyaya, pati yung ibang tao na nasa paligid ko. Payo ni Remilyn sa mga katulad niyang nagtayo ng sariling negosyo. Sa una po talaga, mahirap magtayo ng negosyo. Napakahirap. Nakakapagod, lalo pag ikaw lang talaga yung kumikilo sa lahat. Pero sa una lang po yun. Pagkatapos po nun, at nakuha mo na po yung tamang proseso ng negosyo mo. At alam mo na siya kung paano siya pa iikutin. Madali na po, napakadali na. Parang nakaupo ka na lang para mag-assist ng negosyo. Ang mga meriendang ating nakasanayan, original na recipe man o binigyan ng bagong twist, pwede makadagdag sa iyong kita. Basta't daanin sa diskarte, sipag at kakaibang paanda. Susunod sa Pera Paraan. Personalized shirts baka mo. Nako, pwedeng-pwede yan sa negosyong ito. Pasok talaga para sa buong angkan. Mga Mamshi at Papshi, 22 days na lang before Christmas, naghahanap ba kayo ng pwedeng pagkakitaan o extra income bago ang Pasko? Pwes, narito na ang kitang-kita ngayong Pasko. Ang mga negosyong ibibida namin madalas nakikita sa mga Christmas celebration ng pamilya. Dito sa Olongapo City, bida ang isang family business. Ang kanilang mga produkto, hit na hit kapag may mga reunion, lalo na tuwing Pasko. Tuwing peak season, pwedeng kumita ng 50,000 to 80,000 kada buwan sa t-shirt printing. Pasilip naman kami ng proseso, Mamshi Arlene at Papshi Justin. Isimulan natin yan base doon sa design na sinubmit ni client. I-layout ang disenyo na inaproba ng client. Kapag okay na ang layout, pwede na itong i-print. Pwede natin gamitin ang pigment printer o ang cutter plotter. Maaaring gumamit ng transfer paper o vinyl paper, depende sa disenyo. Balatan ito para mas maging pulido ang kalalabasan na print. At pagkatapos, pwede na itong ilapat sa t-shirt gamit ang heat press. Ito na po ang ating finished product. Bongga, siguradong uulanin ng likes ang family pictures nyo ngayong Pasko kapag kayo'y magkakaterno. Naibebenta raw nila mga ito mula 175 to 350 pesos, depende sa design, size at kulay ng t-shirt. Pero dahil hindi naman daw araw-araw ay Pasko, ang iba nilang disenyo customizable din for all seasons and celebrations. From 2014 up to now, ang dami na naming birthdays, reunions na nasamahan dahil sa t-shirts na gawa namin all over the Philippines. Pero bukod sa pagpapasaya sa mga angkan-angkan, bonggang tulong din daw ang dala nito sa kanilang pamilya. Last year, nag-undergo ako ng thyroidectomy, tinanggal yung thyroid ko. Kailangan kong mag-maintenance ng gamot. Doon din namin kinukuha yung expenses. Pero ang pinakamalaking tulong daw ng negosyo ay para sa therapy ng kanilang bunsong anak. Sinasagot niya yung expenses para sa therapy nung bunso naming anak na babae na may special needs. So, nasa autism spectrum kasi siya. May mga delays sa developmental stage ng anak namin. Walang eye contact. Hindi niya alam yung name niya. Pero nang masimula na raw ang therapy, unti-unti na nilang nakikita ang magandang epekto sa kanya. Alam niya na yung name niya. Tumitingin na siya. Dire-diretso yung kanyang therapy, malaking tulong. So, Nai-improve. for us, yun yung isa sa motivation para i-dire-diretso lang talaga yung business para sa kanya. Ang totoo, hindi raw talaga sa t-shirt nagsimula ang lahat. Taong 2014 nang maisipan ni Arlie na gumawa ng isang tutu dress para sa first birthday ng kanilang anak. Eventually, naisip ko, gawin kong business yung paggawa ng tutu. May isang customer na ang request niya yung tutu dress partner with shirt na may print. Para magkaroon ng disenyo ang t-shirt, gumamit lang daw sila ng isang ordinaryong plancha. Sa simula, wala kaming funding. Bibili lang kami ng materyales kapag nagbayad na si customer. Dahil sa pagsusumikap na mag-asawa, sa loob lang ng 5 buwan, nakaipon na rin sila ng 45,000 pesos para makabili ng tamang equipment para sa shirt printing. Pero ang say nila, kahit na may mga bigating gamit na, mas matimbang daw ang sipag, tiyaga at pagmamahal sa ginagawa.
mas magre-reflect sa negosyo mo, sa ginagawa mo. Kapag ka nakaka-relate ka, kasi kami may family rin kami, alam din namin yung feeling na may mga anak na dadamitan mo, na gusto mo partner-partner kayo. Reunion shirts? Check! Christmas decors na lang pwede nang lumarga sa family reunion. Kaya tara na sa Pampanga, isang probinsyang kilala sa mga pailaw at pakulo tuwing Pasko. Hi mga Mamshi at Papshi, tuloy po sila. Dito sa Angeles City, nakilala namin si Fiona na parang magic ang mga kamay. Ang mga produkto niya, crafts made with love. At kapag Pasko, gumagawa naman siya ng handmade ornaments na pwedeng ipa-personalize. Bata pa lang daw, mahilig na sa arts itong si Fiona. Lalong nahasa ang talento niya nang dahil sa panonood ng online tutorials. Pasample naman dyan, Ma'am si Fiona. So una, ilalayout ko po muna yung bubble ornament dito sa aking iPad. Meron po akong ginagamit na app na connected po sa ating cutting machine para makat into layers yung nilayout po natin. Kusa na nitong nakakat ang layers ng ginawang disenyo ni Fiona para mas madali na itong i-assemble. Handmade Christmas decors na ito, naibebenta niya for 170 pesos. May acrylic version din ito na naibebenta naman niya ng 120 pesos kada piraso. Here you go, Mami Susan. Ayan, ako, thank you, Fiona. Nakikita niyo naman, no? Personalized ang design. Ay, ang ganda naman ito, oh. Well, ang totoong challenge sa atin dito mga Mamshi at Papshi ay mag-design tayo nitong Christmas tree na ito gamit itong mga personalized decors na gawa ni Fiona. Oh, ito na. Sige na, mag-decor na tayo and let's go upstairs. Tumasa ko talaga, ha? Tusok-tusok lang naman yan, di ba? Okay, lagay natin yung pera paraan dahil ito ang pangalan ng ating show. Ang ganda-ganda talaga ng gawa ko, di ba? Oh. Ang mga produkto ni Fiona, hindi lang daw pang Pasko, pwede rin daw para sa buong taon. Ang monthly income po ng Cuts and Crafts ay umaabot po ng 5 digits. Kapag peak season naman po, ito ay umaabot ng 6 digits. Taon 2021, nasimula ni Fiona ang negosyong ito. Dati siyang nagtatrabaho sa isang hotel na kabilang sa mga industriyang pinahirapan ng pandemya. Kinat po yung pasok namin into 3 days per month na lang po. Kung iisipin po talagang hindi po ito sapat para sa panggastos namin sa pang-araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok, ang sining daw ang kanya naging sandalan at pinagkakitaan. Natutuwa sila na personalized at walang katulad yung mga ginagawa po naming ornaments. Tapos napansin ko nga na dumadami yung mga pasok na orders. Minabuti raw niyang mag-ipon mula sa mga unang benta niya para makabili ng mga bigating machine. Bali, ito po yung 2 machines na pinurchase ko po nung nagsisimula po ako. Ito po ay isang cutting machine and ito po foiling machine naman po. Bali, nasa 26,000 po ang puhunan po nito. Sa tulong ng mga makinang ito, ang dating sideline lang, lumago ng lumago. Nag-resign po ako sa trabaho dahil lagi pong sinusumpong yung aking vertigo dala ng graveyard shift. At kasabay po noon ay nakikita ko may potential po talaga itong business na ito na kaya po niyang pantayan yung aking kinikita sa hotel. Kung dati sa isang maliit na mesa sa sulok ng kwarto lang siya nagtatrabaho, ngayon mukhang may sariling department store na si Fiona. Oh ha? For the complete materials ang person. Nung pagkabata, para sa akin, laro-laro lang tong paggugunting, pagdodrawing, pag-arts. Tapos ngayon, di ko lubos akalain na ito na palang bubuhay sa akin. Ngayon, Disyembre, kaliwat kanan na ang mga palamuti at selebrasyon. Hindi malayo ng mga inspirasyon sa negosyo, kaliwat kanan din. Mga Mamshi at Papshi, ang mga oportunidad para sa dagdag na kita, huwag palampasin. Susunod sa Pera Paraan. Chips na gawa mula sa hipon, dilis at pusit. Ano kaya ang magiging hatol ko sa mga ito? Paano kaya napalago ng mag-asawa nating negosyante ang kanilang bottled tuyo business?
Kapag nagprito ka raw ng tuyo, tiyak lahat ng kapitbahay alam na kung ano ang ulam nyo. Pero ngayong umaga, imbes na matakam at mapakanin, ang tuyo magiging challenge daw para sa akin. Okay, ang challenge sa atin ngayong mga mamsi at papsi ay gumawa ng tower gamit ang mga tuyo na ito. Ayan, parang napaka-challenging naman ito, di ba? So, paano yung magbo-bonfire ba kayo? Yung ganyan, kailangan nakaganyan siya. Yan ang gagawin natin. May timer ba tayo? Wala yun. Huwag mo na kami bigyan ng timer. O, may timer pa rin? O, 3 minutes daw. Okay, let's do this mga mamsi at papsi. Timer starts now. Parang ang hirap dito ha? Magtutulungan lang kayo eh. Ayaw mo pa makipag-isa. Taran! Walang gagalaw, walang gagalaw, walang gagalaw. Okay na yan. Nakatayo na eh. Nako mga mamsi at papsi, I'm sure relate kayo dahil sino ba naman ang ayaw ng tuyo? Abay, paborito ko ito ng marami sa atin. At alam niyo ba na mga tuyong ito ginamit ni JR para magkaroon siya ng sariling negosyo? Seafood capital ng Pilipinas na Rojas City sa Capiz, matatagpuan ang booming business ng mag-asawang JR at Lucille. Ex-OFW kami, both working in Singapore. Since na nagtutuyo business yung mga biyanan ko dito sa Pilipinas for 30 years, and lagi nila kaming pinapadalhan ng dried fish and lagi lang nasustore sa ref, we've come up with the idea na gumawa ng gourmet tuyo in olive oil. Nag-try kami doon sa Singapore and then gumawa ako ng few bottles and binenta ko sa Filipino community at marami namang bumili. Sa kabila ng kanilang mga full-time na trabaho, madali naman daw nilang napapatakbo ang kanilang munting negosyo. Pero nang tumama ang pandemya, nung nawalan po ako ng work dahil sa pandemic, Nag-conceptualize. Oo, nag-conceptualize kami, nag-research and development kami hanggang nag-come up kami dun sa idea ng gourmet tuyo. Parang ito na yung nakita naming way na to start all over again. kaya nang maunang umuwi sa Pilipinas si JR, on-board agad siya sa plano nilang negosyo ni Lucille. Nag-isip talaga kami ng way na paano namin i-innovate yung product na tuyo. Hindi kami nagsimula doon sa zero talaga, nasimula talaga kaming client. Kasi first pag-post pa lang namin, hindi namin makakalimutan na may isa kaming sumuporta sa amin na kumuhat agad ng 48 bottles. Nang maging full-time na ang dating sideline business lang nila sa abroad, mas dumami raw ang naging pagsubok nila sa pagninegosyo. Mga struggles din namin in shipping. Kasi first few months, puro kami nababasagan. Nagli-leak yung mga bottles namin during shipment. Hindi lang daw dito natapos ang mga pagsubok. Nung mga few months, hindi ako makatulog eh. May time na naiiyak ako sa sasakyan kasi sobrang pagod, walang nangyayari sa business. Meron na month, 3 months na wala talaga kaming benta. So parang doon ang daming product na nakastock na iniisip ko baka mag-expired. Pero ika nga, dahil nasimula na, hindi hinayaan ng mag-asawang JR at Lucille na matuyo ang kanilang negosyo sa tuyo. Ayun, hindi ako sumuko kasi yung struggles, normal lang yun sa isang negosyo. I have to pause for a while and then mag-strategize ulit kung paano namin mapupush ulit yung business. O mga mamsi at papsi, pause din muna tayo dahil ituturo daw nila sa atin kung paano gawin ang kanilang bidang produkto na gourmet tuyo. Kayang-kaya nyo raw itong sundan. Ito po ang gagamitin nating sangkap sa paggawa ng ating gourmet tuyo in olive oil. Meron po tayong fried tuyo, sliced carrot, and chopped garlic. Ang ating olives, sliced olives, dahon ng laurel, pamintang bilog, suka, ang ating paprika, at ang pinakahuli ay ating olive oil. Sa isang kaldero, ibuhos ang olive oil at ilagay ang pamintang buo, dahon ng laurel at ang paprika powder. Haluin ito at saka pakuluin. Matapos kumulo, ihalo ang suka at muling pakuluin ng 3 minuto. Habang pinalalamig ang oil mixture, pwede nang ilagay sa bote ang bawang, paminta, dahon ng laurel, sliced carrots at ang mga pritong tuyo.
Idagdag na rin ang sliced olives at saka ibuhos ang oil mixture. Para tumagal ang shelf life at mas maluto ang gourmet tuyo na inilagay sa bote, pakuluan pa ito ng nasa 1 oras sa pressure cooker. Ilang sandali pa. Charan! Kahit hirap daw sila sa pagnenegosyo ng una, naging inspirasyon daw ni na JR at Lucille ang mga magulang ni Lucille na sina Lorna at Oscar na mga veterano na raw sa pagtutuyo. Ngayon, nag-umpisa kami sa puhunan na 2,000. Unti-unting lumalaki. Akalain nyo sa loob ng 30 taon, operational pa rin at mas pinabongga pa ang negosyong pagtutuyo ni na Lorna at Oscar. Kuan kami binuligay lang kami sa amon negosyo nga para mapalago na mo ang amon puhunan na 2,000 para na hindi naman kami panansang pagpangita nga mapaeskwela na namon kuya. Bukod sa gourmet tuyo, naisipan na ring idagdag ni na JR at Lucille ang dried fish products sa kanilang negosyo. Siyempre, ang mga magulang nila ang kanilang suking supplier ng tuyo. It's all in the family. Yung capital namin for this business, ma'am, is nasa 20,000 pesos lang po. Nag-start kami. Ang di halos makabenta ng bottled tuyo noon, ngayon daan-daang bote na ang dinidispatcha kada linggo. Nakikater namin in a month is siguro nasa 6 boxes kami. For peak season po, siguro in a matter of a week, nakaka 10 boxes kami. That is roughly 480 bottles po in a week. Pag lean season naman, ma'am, roughly nasa 4 boxes. Nasa 150 to 200 bottles naman siya weekly. Mga mamshi, bukod sa tuyo, pati ang pusit na ito at ang dilis na ito, ginawa na ring chips ni JR. Maliban sa gourmet tuyo at mga vacuum-sealed dried fish, naging batok din ang bagong produkto nilang seafood trio snack o yung shrimp, dilis at squid rings na ginawang chips. Dahil sa patuloy nilang pag-expand sa iba't ibang produkto, mas tinangkilik daw sila ng mga mamimili. We're earning 6-digit in a month. Ano kaya ang sikreto kung bakit bentang-benta ang kanilang mga produkto? Siyempre mga mamshi, it's tikiman time! Hatulan na ang mga yan! Ganda ng ano, saka parang daming laman. Parang hindi siya nanghihinayang. Sarap. Ito, sweet dilis. Tignan natin. Real dilis to, real. Matamis nga. Madilis. Sarap. At ito daw ang star ng negosyo nila JR. Asang tuyo. Sarap. Masarap yung ulam. May karapatan na maging star siya ng kanilang negosyo. Magsimula man sa maliit at paisa-isang pagbebenta, di raw dapat mawala ng pag-asa. Napatapos pa ako ng parents ko na nagtutuyo sila. Ginagawa namin ang lahat to actually promote the products of Raha City. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tiwala sa iyong produkto, kahit na nagsimula sa payak na ulam, siguradong ang kita mo, hindi matutuyo. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera